Viral ang videong ito ng batang nahulog mula sa umaandar na sasakyan sa Rojas Boulevard sa Pasay. Mabilis na tumayo at gumilid ang bata. Agad siyang pinuntahan ng dalawang sakay ng sasakyan. Ayon sa mga nakakitang motorista, dumurugo ang braso ng bata. Hindi nahagip sa video pero may nagsabing binuksan di umano ng bata ang pinto ng sasakyan. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga sakay ng sasakyan. Nakatakdang ihabla ang district engineer sa Batangas na naentrap sa tangka umanong magpadulas kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang suhol ay para raw hindi na maimbestigahan ang mga flood control project sa distrito. May report si Ian Cruz. Taong 2023 nang matapos ang digging ito sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Pero nang manalasa ang bagyong Christine nito October 2024, nawasak ang maraming bahagi nito. Isa ang dike sa mga proyekto ng DPWH na iniimbestigahan ng tanggapan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Bumunot ng sheet pile mula nga doon sa nakabaon sa nasirang dike itong tanggapan ng kinatawan ng Kongreso dito sa Batangas. Kailangan kasing malaman kung gaano ba talaga kahaba yung ibinaong sheet pile para malaman kung sapat na ba yung habang yon para maprotektahan ang pampang ng ilog na ito kapag may malakas na bagyo o pagulan. Dapat 15 meters ang sheet pile. Kung sabihin po natin, sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Pero ang investigasyon sa proyekto at iba pang DPWH project sa distrito gusto umanong ipahinto. Tinangka umanong suhulan si Leviste ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Pero nagsumbong si Leviste kaya inentrap si Calalo at inaresto sa Taal, Batangas nitong Biyernes. Na-recover kay Calalo ang perang umaabot sa mahigit 3.1 million pesos. Si Kong Leandro may tinawagan po siyang tao na nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon. Naabutan namin si DE na may hawak na ecobag at may lamang pera. We want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And maybe that's a motive for someone to try and stop that effort. Bukas, maghahain si Leviste ng reklamo laban kay Engineer Calalo na nakadetain ngayon sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million, para saan po ba yon? Papatawan ng DPWH ng preventive suspension si Calalo. Mabuti na sa kanya at kinulong. Kung yun ang ginawa niya, hindi ho tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Sabi ni Senator Ping Lacson, kakaibang tangkang panunuhol ng kay Leviste. Dahil ang mga kontratista raw ang karaniwang nanunuhol, hindi opisyal ng DPWH. This reinforces my theory do sa aking privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa parang legmen or bagmen na mga powerful contractors. Nanawagan naman si Bacolod Representative Albi Benitez sa DOJ na ilagay sa whistleblower program ang mga empleyado ng DPWH na gustong tumistigo laban sa maanumalyang flood control projects. Sa Senado, pirmado na ni Senate President Cheese Escudero ang subpina para sa 10 malalaking government contractor na pinadadalo sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Pero kung si House Committee on Human Rights Chair Representative Benny Abante ang tatanungin, dapat independent commission ang mag-imbestiga. Para may bias yan, gawin nating independent commission yan. Yung talagang mga kilala ng mga tao na talagang matapang, malinis, talagang no holds barred yan at walang sacred cows. Sa paggunita naman ng National Heroes Day, nangako ang Pangulo na pananagutin ng lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Hanggang sa puntong ito,
Tanging mga proyekto at mga kontraktor ang pinangalanan ng Pangulo pero wala pang mga politiko. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pilipino, hindi Chino, kaya dapat palayain. Gitya ng isang business group matapos hulihin ng chairman ng isang kumpanya na ayon sa Bureau of Immigration ay nameke ng dokumento para magka-Philippine passport. Pero si Senadora Risa Ontiveros na alarma na ang negosyante mataas ang rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary. May report si Rafi Tima. Nang dakpin ng mga otoridad noong Huwebes ang negosyanteng si Joseph C., iginit nilang nameke siya ng mga dokumento para palabasing Pilipino siya at nakakuha ng Philippine passport. Very similar doon sa case ni former Bamban Mayor Alice Guo. Parang Alice Go Part 2 nga raw ito, sabi ni Senadora Risa Ontiveros. Pero mas nakaalarma raw na ayon sa kanyang source, nakapasok si C sa Philippine Coast Guard Auxiliary Unit noong 2018 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Binigyan pa siya ng honorary rank na Auxiliary Commodore sa ahensyang tagapagbantay pa man din ng seguridad sa ating karagatan. Isiniwalat din ni Ontiveros na noong 2016 state visit sa China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakipagsosyo umano ang kumpanya ni C sa isang Chinese state-owned enterprise para sa pagmimina sa Palawan. Punto ni Ontiveros, isa ang Palawan sa mga strategic locations sa territorial dispute ng Pilipinas sa China. Tanong ng Senadora, ano ang totoong agenda ni C? Simpleng negosyo lang ba o may lihim pa siyang layunin? Tingin ni Ontiveros, kung totoong nagpapanggap na Pilipino si C, dapat agad siyang imbestigahan ng Senado. Dapat daw malaman kung paano niya nakuha ang kanyang Philippine documents at kung sino ang tumulong sa kanya. Si C ay chairman ng isa sa pinakamalaking nickel mining firm sa bansa. At ang giit ng Philippine Nickel Industry Association, iligal ang pag-aresto at pagkulong sa kanya kaya dapat nang palayain. Pilipino raw si C at ang kanyang citizenship ay pinagtibay mismo ng dalawang ruling ng BI. Pero sabi rin ng BI noong isang linggo, tugma ang fingerprints ni C sa fingerprints ng isang Chinong may hawak noong long-term visa at alien certificate registration identity card. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni C. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagka-health scare sa isang lugar sa Hermosa, Bataan dahil sa asong napag-alamang may rabies. 11 tao, 2 kambing at 1 baboy ang nakagat. Binakunahan kontra rabies sa mga residente habang inilibing ang 3 hayop. Nakumpirmang may rabies ang aso nang ipapatay ito ng barangay para hindi na raw makapambiktima. Nakatakdang magsagawa ng mass vaccination sa mga aso sa lugar. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, rumagasa ang baha at putik sa Ginobatan, Albay. May kabi-kabilaring baha at pagguho sa mga kabundukan sa norte. May report si Marisol Abduraman. Humambalang ang malalaking tipak ng bato sa National Road sa Barlig Mountain Province, kaya pansamantalang hindi mataanan ang lugar. Sa taya ng lokal na pamahalaan, posibleng matagalan ang clearing operations. Grabing baha naman to. Sa La Trinidad, Benguet, rumagasa ang malakas na agos ng tubig sa Barangay Pico. Pinasok ang ilang bahay. Natumba ang ilang motorsiklo. Nakuna naman sa CCTV ang mabilis na pagtaas ng tubig sa bahagi ng Kilometer 4. Agad na naglagay ng sandbags ang mga residente sa tapat ng ilang establishmento. Nagbistula ring ilog ang ilang kalsada sa bahagi ng poblasyon Buyagan. Hindi nakaligtas ang strawberry farm, kasamang nalubog sa baha ang mga bagong tanim na lettuce at repolyo. Nakaranas naman ng flash flood at mud flow sa Ginobatan, Albay. Ayon sa MDRRMO, galing ang makapal na putik at debris sa Bulkang Mayon. Maraming stranded dahil may mga kalsadang hindi na madaanan. Kinailangan namang i-rescue ang mga nakatira sa mahigit 300 bahay na binaha sa Zamboanga City. Ayon sa CDRRMO, abot hanggang bewang ang tubig sa ilang lugar sa lungsod. There was a section of the wall that divided yung subdivision na bridge ng tubig, malakas na tubig, so pumasok sa subdivision. Ayon sa Pag-asa, low pressure area, habagat at localized thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Barkong patungong Cebu City naantala ang biyahe matapos umadsad 2 oras pagkalayag mula Masbate. Ayon sa Philippine Coast Guard, pinababalik nila ang barkong MV Filipinas Surigao del Norte dahil sa pagsadsad. Pero itinuloy pa rin daw ng kapitan ang biyahe. Nasakta ng ilan sa mahigit 200 sakay nito. May mga dinala sa ospital pagkadaong ng barko sa Cebu City kaninang umaga. Ipinagbawal muna ng PCG ang pag-operate ng barko. Mag-iimbestiga sila at ang marina. Bukas daw sa investigasyon ang pamunuan ng barko na dumepensang mas ligtas daw kung maglalayag pa rin sila kesa bumalik. Pulis Maynila, patay sa pamamaril sa Pasay. Target ng gunman na mahablot ang gintong kwintas ng biktima. Tumakas siya sakay ng motorsiklo ng kasabwat. Tinutugis pa rin ang gunman habang ang kasabwat nasa kote sa Cavite. Ayon sa Pasay Police, naharap na noon sa mga kasong carnapping at grave threat ang mga suspect. Magpinsang suspect arestado sa pagnanakaw ng underground cable ng telco sa Novaliches, Quezon City. Nabawi ang nasa 28 metrong haba ng kable na nahila mula sa manhole at naisakay na sa closed van. Ayon sa pulisya, kasapi sila ng malaking grupo ng mga tirador ng kawad para maibenta ang laman nitong tanso o copper. Pero ayon sa dalawa, hindi nila kilala ang mga kasama nila, pati na ang mastermind at may-ari ng van. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit sino tiyak kahanga sa kwentong Fitspiration ng ilan na ang pagpapapayat ay dinaan sa paglalakad. Pero sapat na bang hakbang yan? Alamin sa Fit Track Report ni Katrina Son. Ang self-mantra na ito ni Brian, sinimulan niyang tuparin noong Mayo, one step at a time. Lakad-lakad, araw-araw. Hindi siya intense, hindi siya nakakapagod ng sobra. And since yung work ko po kasi is graveyard, so wala akong masyadong time. Malaking tulong daw na dino-document niya ang paglalakad na tumatagal ng 2 oras o higit pa. At from 86 kilos noong Mayo, 60 kilos na lang daw siya ngayon. Hindi po ako iyaking tao, pero minsan pag tinitignan ko yung sarili ko before, parang sabi ko, grabe, nagawa mo to. Dati kasi na-inspire lang din ako sa mga nakikita ko sa online, and sabi ko na, totoo ba to? Parang imposible naman. Ayon sa isang doktor, ang consistent o madalas na paglalakad nakakabawas ng 1 to 2 kilos sa timbang sa isang linggo. Kahit paglalakad lang, no, pwede talagang mabawasan ang timbang natin kasi physical activity siya. Nag-brisk walking din ang fitness coach na si Noli Carino. Pero isa pang naging susi ng kanyang Fitspiration journey, calorie deficit. Ginagamit na po kasi ng katawan natin yung mga stored fat natin like sa braso, sa mukha, sa tiyan para gawing fuel during exercise. And pag nangyari yon, magtutunaw na po tayo ng taba sa buong katawan. 3 hanggang 4 na buwan daw ang tinagal bago niya makita ang pagbabago sa sarili. From 69 kilos, bumaba ang timbang niya sa 55 kilos. Maging si Brian, binago rin ang kanyang diet. Out ang soft drinks at kape. In ang mas maraming masustansyang pagkain. Payo nga ni Doc, makatutulong kung ang walking for fitness sasamahan ng calorie deficit, healthy snacking at pag-iwas sa anyay liquid calories. At pinakamahalaga raw, bukal sa kalooban ang self-discipline. Wala itong bayad. So pwede po itong gawin ng kahit sino. Kahit 30 minutes a day, pwede na po ito kung ito lamang po inyong kaya. At sabi nga po natin, do your exercise the way that you want to it. No, walang masyadong pilitan. Again, the best exercise for you is the exercise that you will do. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Christopher Martin na aksidente habang nagbibisikleta sa Marcos Highway sa Antipolo City. Ayon sa Kapuso actor, papunta siyang hinulugang taktak nang mabangga ng nag-counterflow na motorsiklo. Batay sa investigasyon, nakainom ang rider. Mabuti ang lagay ng dalawa na parehong nasugatan. Nagkaayos na rin sila. #flex ang one-arm lift ni Ralph De Leon kay AZ Martinez sa isang TikTok trend. Biro tuloy ng ibang PBB housemates, pabuhat din. Dahil sa kanilang chemistry, hirit ng AZ Ralph shippers,
movie project for them. I really want to work with Ralph, hopefully in a movie. For now, bibida muna si AZ with Will Ashley sa Daig Kayo ng Lola Ko. A celebration with a purpose ang 29th birthday ni Sanya Lopez. Ginanap yan sa isang orphanage sa Las Piñas nitong weekend. Ang birthday gift ko lang for myself is to make everybody happy. Dito ngayon, meron tayong mga outreach program which is yung mga kids, di ba? So, yun pa lang masayang-masaya na ako. Looking forward naman si Sanya sa bagong project with GMA at wish ding magtagumpay sa pinasok na negosyo. Sa Tokyo Disneyland naman nag-birthday si Kate Valdez. Kasama niya ang boyfriend at Japanese vlogger na si Fumiya. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.